ang parabola ng alibughang anak. Paano kung ang anak mong minahal, pinalaki at pinagkatiwalaan mo, bigla kang iwan, sayangin ang lahat ng kayamanan mo, at pagkatapos ng lahat, magbalik na parang walang nangyari? Isang makabagbag damdaming kwento na isinalaysay mismo ni Jesus at mababasa mismo sa Ebanghelyo ni Lucas, ang kwento ng alibughang anak. Isang aral ng pagkakamali, pagsisisi at pag-ibig na kayang magpatawad kahit gaano kasakit. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara at ating alamin ang parabola ng alibughang anak. Minsan may isang mayamang lalaki na may 2 anak na lalaki. Ang lupain niya ay abot-tanaw ang lawak. Puno ito ng ginintuang taniman ng trigo, ubasan na puno ng hinog na ubas, at pastulan kung saan ang malalakas na baka ay nag-aararo ng matabang lupa. Masaya ang mga trabahador niya habang nagtatrabaho dahil patas siyang makitungo sa kanila. Ang mayamang lalaki ay mabait at makatarungan. Pinaghirapan niya ang lahat ng meron siya at ngayon bukas palad niya itong ibinabahagi sa mga tao sa paligid niya. Pero higit sa lahat, mahal na mahal niya ang 2 niyang anak ng buong puso at tapat. Ang panganay na anak ay responsable at masipag. Simula pagkabata, sinusundan na niya ang yapak ng kanyang ama. Natututo kung paano pamahalaan ang lupa. Sinisigurong masagana ang bawat ani at patas ang pagtrato sa bawat manggagawa. Naniniwala siya na ang katapatan, tungkulin at sipag ang susi sa masayang buhay at taas noon niyang pinamamahalaan ang lupain kasama ang kanyang ama. Pero ang bunso niyang anak ay may malikot na puso. Kinabukasan, pumasok ang bunso sa kwarto ng kanyang ama at sinabi ng bunso sa kanila, "Ama, ibigay mo sa akin ang nauukol sa akin na bahagi ng pag-aari." Saglit na natahimik ang buong silid. Ang mahinahong mga mata ng ama ay napuno ng lungkot, kahit kalmado pa rin ang kanyang mukha. Kinabukasan, hinati ng ama ang kanyang yaman at inilaan ang parte para sa bunsong anak. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, malaya na siya. Pero hindi niya alam papunta na pala siya sa bagyong likha ng sarili niyang mga desisyon. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, narating niya ang isang malaking syudad. Mas malaki at mas kahanga-hanga pa sa anumang na-imagine niya. Ang napakataas na gate na gawa sa makinis na bato ay bumungad sa kanya at sa loob ay abalang-abala ang mga kalye, mga negosyanteng nagbebenta ng mamahaling seda, kakaibang pampalasa at kumikinang na alahas. Sa isang ingrandeng bulwagang panghapunan, tinanggap siya bilang panauhing pandangal. Mga mesa na puno ng inihaw na karne, mga hinog na prutas, mainit na tinapay at mga gintong kopa ng mamahaling alak ang nakalatag sa harapan niya. Araw-araw, gabi-gabi, ginagasta niya ang kanyang pera nang walang pag-aalala. Bumibili ng magagarang damit, kumakain sa pinakamagarbong piging, at naglulunsad ng mga ingranding kasiyahan na naging usap-usapan sa buong lungsod. Lumipas ang mga buwan, unti-unting naubos ang kanyang yaman. Hanggang sa isang araw, nakahanap siya ng trabaho sa isang lokal na magsasaka. Ngunit ito ang pinakamababa at pinakakahiyahiyang trabaho sa kanyang paningin, ang magpakain ng mga baboy. Para sa kanya, isang anak ng may dangal, ito'y lubos na kahihiyan. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, isang liwanag ang sumilay sa kanyang isipan. Ang mga alila ng aking ama ay may masaganang pagkain, samantalang ako'y namamatay sa gutom. Naalala niya ang kanilang tahanan, ang mainit na tinapay, ang masaganang pagkain, ang kaayusan sa kanilang sambahayan. "Ako'y babalik," bulong niya. "Sasabihin ko sa aking ama, 'Ama, nagkasala ako. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ngunit baka maaaring tanggapin mo akong isang alila.'" Kaya't sa pagod, gutom at pagsisisi, siya'y tumalikod at nagsimulang maglakad pa uwi. At isang hapon habang papalubog ang araw, may namataan siyang figurang paparating. Payat, marumi, nakalugmok, ngunit pamilyar. "Totoo ba to?" bulong ng ama, halos hindi makapaniwala. "Anak ko." At sa isang iglap tumakbo ang ama.
Hindi siya naghintay, hindi siya naglakad, tumakbo siya. Tila isang lalaking muling nakatagpo ng pinakamahalagang kayamanan. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Ngunit hindi na siya pinatapos ng kanyang ama. Sapat na, sigaw nito, puno ng kagalakan. Mga alipin, tawag niya. Dalhin ang pinakamagandang kasuotan. Suotan siya ng singsing, dalhan siya ng sandalyas, katayi ng pinatabang guya, magpista tayo. Namatay ang anak kong ito at ngayoy muling nabuhay. Nawawala siya at ngayoy natagpuan. Lumuluhang muli ang anak habang yakap siya ng ama. Nakauwi na siya. Inasahan niyang tatanggihan siya. Ngunit tinanggap siya ng may buong pagmamahal. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang nakatatandang anak ay nasa bukid nang marinig ang musika at sayawan. Anong nangyayari? Tanong niya sa isang alila. Ang kapatid mo'y bumalik, sagot ng alila sabik. At ang iyong amay naghandog ng malaking piging. Ngunit nagdilim ang mukha ng nakatatandang anak. Galit ang nabuo sa kanyang puso. Tumayo siya roon, di makagalaw. Ang kapatid kong iyan, bulong niya sa sarili. Nanilustay ang yaman at iniwan kaming lahat? Nanginig ang kanyang mga kamay sa galit. Ngunit lumapit ang ama, may lungkot sa mata. Nakita niya ang sakit, inggit at di pagkaunawa sa anak. Aking anak, bulong niya, palagi kang kasama ko at lahat ng akin iyo rin. Pero nararapat lang na tayo'y magdiwang. Ang kapatid mo'y patay na, ngunit muli siyang nabuhay. Nawawala siya, ngunit ngayon ay natagpuan. Tumingin ang panganay sa mga mata ng ama. Walang galit, walang paninisi, tanging pagmamahal. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya, ang pag-ibig ng ama ay hindi gantimpala, hindi ito kabayaran, ito ay kusa, buo, para sa kanilang dalawa. Sa pagbabalik ng alibughang anak, hindi siya sinalubong ng galit, kundi ng yakap. Hindi siya tinanggap bilang utusan, kundi bilang anak. Sa kanyang pagkakamali, natagpuan niya ang biyaya, at sa kanyang pagbabalik, nadama niya ang tunay na pagmamahal, ang pagmamahal na hindi sumusukat sa pagkabigo, kundi sa tapang ng muling pagbangon. Ang aral ng talinhagang ito ay hindi lamang para sa mga lumayo, kundi para rin sa mga naiwan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatanim ng galit, kundi nagbubura ng layo. Ang tunay na tahanan ay bukas palagi, para sa mga bumalik at para sa mga matagal nang nariyan ngunit nakalimot magmahal. Sapagkat sa kaharian ng langit, ang bawat pagbabalik ay isang tagumpay at ang bawat pusong marunong magpatawad ay pusong tunay na pinagpala. At palaging tandaan, walang anak na hindi pwedeng mahalin muli, walang pagkakamali na hindi kayang patawarin ng pusong marunong umibig.